po yung napapagalitan? Empleyado, negosyante. Sino po yung may bandy clock? Empleyado, negosyante. Sino may magagandang sasakyan? Empleyado, negosyante. Magagandang bahay, empleyado, negosyante. Alin ang mas maganda dito sa dalawa? Empleyado o negosyante? Okay, sino po yung first timer na nag-aaral? First timer. Yung first time yung umattend dito na nag-aaral pa. Ikaw na lang pare. Anong course mo? Yan naka may polo. Anong course mo? High school graduate ka. O anong gagawin? Anong course kukunin mo? IT. Pagka-graduate mo ng IT, anong gagawin mo? Maghanap ng trabaho. Imagine mo gaano po tayo ka-weirdo. Okay? Sino yung pumapasok araw-araw? Empleyado. Sino yung napapagalitan? Empleyado. Sinong may bandy clock? Empleyado. Sinong may magagandang sasakyan? Negosyante. Sinong may magagandang bahay? Negosyante. Alin ang mas maganda dito sa dalawa? Negosyante. Bro, ano ulit gagawin mo pagka-graduate mo? Guys, yun yung pino-point out ko. Lahat ng masama andito na. Lahat ng maganda andito. Bakit ito pa rin gagawin mo? May sumagot sa akin, wala kasi kaming pera. Guys, it's not true. The moment you don't have money, hindi ka pwedeng magnegosyo. Why? Take note, yung top 3 richest man in the whole Philippines right now, lahat po sila nag-start sa wala. Si Lucio Tan po, dati po siya, naglalakad lang, nakachinela siya, papuntang school nila kasi hindi man lang siya makabili ng sapatos. Pero sino si Lucio Tan ngayon? Siya po ang may-ari ng Allied Bank, siya po may-ari ng major stockholder po siya ng PAL, ng UE, Fortune Tobacco, ang dami niyang negosyo. Sumunod na pinakamayaman, sino po? Si Go Kong Wei. Si Go Kong Wei po, dati lang po siyang nagtutulak ng kariton sa Cebu. Sino si Go Kong Wei? Siya lang naman po ang may-ari ng Robinsons, ng Cebu Pacific, yung iniinom natin na C2, siya po may-ari nun, ang dami pa niyang establishment. Sumunod, top 1, pinakamayaman sa buong Pilipinas right now, si Mr. Henry C. Sino si Henry C? May-ari lang naman ng SM. Bakit SM Shoe Mart? Bakit may shoe? Kasi po si Henry C, dati lang po siyang sapatero. Dati lang po siyang naglilinis ng sapatos. Ito tanong, bakit sila lahat nila nagawang yumaman kung ang babasihan lang pera? Ibig sabihin, hindi po totoo na pag wala kang pera, hindi ka yayaman. Nagkataon po, bumabagsak tayo dito, hindi dahil sa wala tayong pera. Bumabagsak tayo dito dahil sa advice. Ano yon? Sabi ng magulang natin sa atin, anak, go to school. Anak, study hard. Anak, find a job. Itatagalog ko para ramdam natin lahat. Sabi ng magulang natin sa atin, anak, pumasok ka sa school. Mag-aral ka ng mabuti. Kasi pag nakapag-aral ka ng mabuti, pagka-graduate mo, makakahanap ka ng magandang trabaho at matutupad mo pangarap mo. Hallelujah! Tanong, yun po ba ang advice ng magulang natin sa atin? Yes. Sa mga magulang pong nandito, yun din po ba ang advice ng magulang nyo sa inyo? Yes. Sa magulang ng magulang ng magulang ng magulang, ito pa rin po ang advice, kaya lang ang panahon noon sa panahon po ngayon, ang laki na ng pinagbago. Why? Noong unang panahon po, graduate ka, automatic gaganda na buhay mo. Habang tumatagal ka sa trabaho mo, dumadami benefit mo, dumadami sweldo mo, at nagiging importante ka sa kumpanya. Sa panahon po ngayon, habang tumatagal ka sa trabaho mo, pinaplano ng boss mo kung paano ka sipain para palitan ka ng bago. Bakit? Nararamdaman po ba nyo yung mga iba dyan na pinaparesign na kayo ng boss nyo? Ino-offeran na kayo ng early retirement? Bakit? Kasi nga, meron ng contractual ngayon. Bakit ka kukuha ng regular kung pwedeng contractual na ang contractual walang right? Walang, dagdag ko ng isa, walang rights. Okay? Wala siyang rights, wala siyang benefit, halos wala. Ito pa pinaka-worst. Ilang buwan ang contractual? 6 months. Naging 5 months. Ngayon, ilang months na lang? 3 months. Just imagine this, every 3 months, wala kang work. Paano ka mabubuhay? Kung ang sisweldo sa'yo laging minimum. Ang point ko guys, this is effective before. But hindi po ngayon. Kung ang cellphone nga, hindi nyo na ginagamit yung sumikat ng mga 1990s na cellphone, kung ngayon nga, nag-Facebook ka na, ayaw mo na mag-Friendster, kung ngayon nga, naka-DVD ka na, ayaw mo na mag-Betamax, bakit? Eto, gagamitin nyo pa. Nung unang panahon pa to ginawa. Way back 1950s pa tong advice na to, na hanggang ngayon, ito pa rin yung sinusunod natin, na ibang-iba na ang buhay ngayon.
Ngayon, for me, employment, business, alam naman po natin ang negosyo maganda din. Mayroon tayong third choice para kumita ka ng pera. This is networking. Maraming taong skeptic at negative sa networking, hindi dahil sa pangit ang networking. Nagkataon lang po kasi walang nagsabi sa atin, anak, mag-aral ka ng mabuti. Pagka-graduate mo, mag-networking ka. Di ba wala naman ganon? May nagsabi bang teacher na, uy, alam mo, nakikita ko paglaki mo, magiging magaling kang networker. Di ba? Normally kasi masyado pa tong bago, pero it doesn't mean dahil sa sobrang bago pangit to. Take note guys before, di ba halos ayaw naman natin bumili ng cellphone? Bakit? Anong kasabi nung 1990s? Anong cellphone? Wala, luho lang yan. Pero imaginein mo ngayon wag ka mag-cellphone. Di ba parang ikaw ning kakaiba? Kasi nag-i-improve ngayon. Kumakatok ka pa ba sa bahay ng kaibigan mo? Di ba normally hindi na? Pag nandun ka sa bahay, sa harapan, iti-text mo, uy, nandito na ako, buksan mo na yung gate. Di ba miss kumatok na lang, magti-text mo or magmi-miss call? Ang tawag doon, evolution. Nagbabago na po tayo lahat. Okay? Ngayon, for me, this is just a vehicle going to your dreams. Just imagine this, pwede po itong lugar. Sabihin natin, pwede yan, Cebu, gusto makarating ng Cebu, pwede kang lumangoy, pwede kang magbarko, pwede kang lumipad. Okay, for me, this is walking, this is driving, and this is flying. Ngayon, the choice is yours. Pwede kang yumaman kung kailan matanda ka na. Pwede ka rin yumaman kung kailan bata ka pa. Ako, pinili ko pong yumaman ng bata pa. Bakit? Mas masarap. Sorry po, hindi ako naniniwala sa life begins at 40. Bakit? Kung kailan 40 anyos ka na, sa pupunta ng Boracay at magtutupis ka? Di ba? Parang hahabulin ka na ng plancha. Uy, gusot-gusot ka na! Di ba? Mas masarap mamasyal. Mas masarap pong mamasyal na bata pa at mayaman ka kesa kung kailan matanda ka na. Di ba? Kasi nung nag-Asian cruise po kami, marami po akong taong nakita doon, hindi ko ma-appreciate yung pag-i-enjoy nila. Meron isa doon naka-wheelchair. Sabi ko, ang swerte naman ng nurse. Di ba yung private nurse niya, yun ang nagtutulak ng, yun ang nakapasyal na talagang na-enjoy niya. Naka-wheelchair pa. Meron naman isa, meron ano dito. Ang tawag niyan? Hindi waiter, yung... brace. Meron pang isa. Hindi ko naman po sa inaano, matanda na siya. Ang bagal niya maglakad. Ganyan maglakad. Sabi ko, power. Paano niya maiikot siguro? Siguro lunch, di ba? Papunta pa lang siya. Pagbalik niya, dinner na. Di ba? Okay. Ngayon, pag-uusapan na po natin yung business. Paano kayo pwedeng kumita ng katulad ng kinikita ko? At marirealize nyo po na hindi naman po pala ganun kahirap. Sabi ko nga guys, kung meron ng backhoe, bakit ka pa magpapala? Kung meron ng gripo, bakit ka pa magpoposo? Kung meron ng MRT, bakit ka pa maglalakad? In short, may mga vehicle na nakakatulong sa'yo para bumilis yung ginagawa mo. Bakit dun ka pa sa mabagal? Di ba? Parang ganun na siya kasimple. Ang pagyaman po, ang pera, it is just an skill. For me, ang pera, ang tingin ko dyan, parang skill lang na-develop. Paano ka naging magaling magluto? Sinubukan mo. Paano ka naging magaling sa ganito? Ganun lang po din ang pera. Huwag po natin masyadong isipin na ang pera ang hirap yumaman. Na-feed po yan sa atin ng mga tao na hindi rin mayayaman. Diba? Kaya yun din ang naging thinking mo. Kaya nangyari, yung result nila, yun din nagiging result mo. Sabi nga, the shortest way para ka yumaman, makinig ka, sumunod ka sa mayayaman. Kung gusto mo maging miserable ang buhay mo, makinig ka, sumunod ka sa miserable ang buhay. Ganun siya kasimple. Okay? Ngayon dito na, sino pong pa-result? Yun. Sir, lubos-lubusin ko na. Salamat po. Okay, ang business po namin, lahat ng negosyo may kapital. Tama? Okay, eto ang pinakamurang kapital lang. Bakit? 7,980. Okay, isa lang reaction ng mga first-timer. Ang mahal naman. Tama po ba? 3 years ago, anong problema mo? Last year, anong problema mo? This year, anong problema mo? O kaya, huwag ka nang nagugulat. Matagal mo ng problema yan. Nagugulat, ang mahal naman. Kailan ka ba nagkaroon yan? Di ba? Huwag mo nang problemahin yan. Okay. Ang ano lang po natin, ang trabaho ko lang po, napakasimple. Hindi ko po problema or hindi ko po trabaho kung meron kayong pera or wala. Ang point ko lang sa akin po, i-explain ko lang ano yung kapalit ng 7,980. Okay? Ang kapalit niya po, number 1, bibigyan po namin kayong $5 ng C247. Maganda po ba yung C247? Yes. Okay. Sa 5 box na po yan, ang halaga po niyan, nasa 6,000.
Okay, ibig sabihin, ang totoong kapital mo, hindi naman po 8,000. Okay, ang kapital mo lang talaga is 1,980 pesos. Okay, ngayon ang tanong, saan napunta yung 1,980 pesos? Okay, number 2, bibigyan po namin kayo ng insurance. Napaganda po nito, automatic, you will have 200,000 personal accident insurance, good for 1 year. Kaya guys, kung meron kang mahal sa buhay na mga batugan, pal, alam mo yung pal, di ba, palamunin, okay, i-join nyo po agad. Pagpunta nyo dito, i-member nyo, pag na-encode nyo sa internet, pagbaba nyo sa EDSA, tulak nyo. Pag nabangga po yan, automatic may 200,000 ka. Okay. Kaya kung meron kang 5, good news, milyonaryo ka na. Okay. Okay. Ngayon, after 200,000, oy, biro lang po to, baka seryosohin nyo. May nakita sa ako, nagbibilang na eh. Ang dami! Okay, meron pa po kayong 10,000 medical reimbursement per accident. Paano naman to? Pagbaba mo dyan, sabihin natin, after ng seminar, naghagdan ka, nadulas ka, di ba, from 7th floor, gumulong-gulong ka hanggang 1st floor. Okay, nag-shortcut ka, hindi ka na naglakad. Tapos, tinakbo ka namin sa hospital, ang gastos mo, 5,000. Anong gagawin ng company? Simple lang po, kunin mo yung resibo, pero bayaran mo muna. After mo ko yung resibo, punta ka dito, pag napatunayan na ikaw talaga po yung na-aksidente, automatic, ibibigay sa'yo yung 5,000 ulit. Okay, ngayon ang tanong, kung 10,000 to, 5,000 lang nagagamit ko, saan mapupunta yung isang 5,000? Waiting po siya. Ano ibig sabihin ng waiting? Inaantay niya lang ma-aksidente ka uli para pwede mong gamitin. Okay, pwede rin po to isahan. Isahan na aksidente, 10,000, okay lang po. Kaya lang, i-clear ko lang, dapat ang aksidente tansyahin nyo. Hindi dapat po lalagpas. Halimbawa, 15,000 yung bill mo, yung 5,000, ikaw nang aabono nun. Kaya, bago ka ma-aksidente, tansyahin mo muna. Magkano ba to? O, 10,000 lang to. Okay, go na yan. Pwede po yun. Okay. Susunod, 50,000. Unprovoked murder and assault. Ano naman to? Ito naman po guys, hindi ka na, sabihin natin, hindi ka naman na aksidente. Ang nangyari, nag-video okay ka, kumanta ka, ang napili mong kanta, My Way. O, diba? Nagalit sa'yo yung kainuman mo, sinaksa ka, natuluyan ka, automatic meron ka pa ring 50,000. Last but not the least, itutuloy-tuloy ko na po, 10,000 burial. Yun. Okay. Pag namatay ka through accident, automatic po, meron kang makiklaim na additional 10,000 pesos. Ito po, totoong-totoo to kasi may downline na po ako, naka-experience po nito. I think 2 na po silang nakaklaim talaga ng 210 yung pamilya nila. Hindi na po sila, okay? Kung hindi ka po naniniwala sa akin, okay? Kung hindi ka you're free po na subukan. Okay? Number 3 is medical check-up free. Ano tong medical check-up free? The moment nag-member po kayo, may mga tie-up kaming clinic all over the Philippines. The moment nagpa-check up ka doon, libre ka na. Bibigyan ka po ng certificate na pwede ka magpa-check up doon. May urinalysis, fecalysis, x-ray, dental. Magdidepende na lang po sa clinic na tie-up namin. Automatic, wala ka na pong babayaran kahit isa, kahit piso. Pero once mo lang po siya pwedeng gamitin. Anong kagandahan nito? Para pag nalaman mo na meron kang sakit na nag-uumpisa pa lang, at least pwede mong i-take na yung C24, siya na mismo yung mag-aayos. Kaysa antayin mo pang lumala sa kagagastos. Kasi dalawa lang po eh. Kung hindi ka magsusupplement right now, pustahan po tayo pagtanda mo, gagastos ka pa rin sa health mo. The moment may mga sakit-sakit ka na. Kaya huwag mo nang antayin magkaroon ka ng ganon, pwede naman maging at least staggered nga ang gastos, mamili ka. Kung binata ka ngayon or bata ka pa, hindi ka magsusupplement, pag tumanda ka, dun maglalabas ng arthritis, high blood, di ba lahat? Gagastos ka pa rin. Eh kung ngayon mo nagastosin, unti-unti, hindi ka pa magkakasakit pag tumanda ka. Tama, staggered pa yung gastos mo. Eh kesa naman inipon mo yung sakit mo, pati yung gastos mo isahan din. Kasi may mga worst case scenario po, yung magulang nagtitipid sa supplement, nagtitipid sa vitamins, ayaw. Nung nagkasakit, inoperahan. Nung inoperahan, yung lahat ng ari-arian na isangla. Ang pinaka-worst scenario pa po, pati yung mga pag-aari din ng mga anak nila na ibibenta. Okay, nadadamay lahat. Kaya maganda dito, at least, mapiprevent mo na po. In short, pwede kang maging healthy pa rin kahit tumatanda ka. Okay, number 4. Dito po tayo matatapos sa benefit, scholarship. Ano tong scholarship na to? May mga tie-up kaming clinic school.
Ito napakaswerte nito guys. Bakit? Kung minsan hindi ka man lang naging proud sa anak mo, pagkakataon mo na to.